Ayan, isusundo ko dito. Naputol kasi may dumating na bisita. Ay, hallelujah. Susundo ko dito yung naputol kanina. Mayroon pa dito mensahe ang Panginoon. Ang sabi niya dito, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa pananalig, manalig kayong tatanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Makita yan sa Marcos 11 verse 24. Tunay nga ang mga prayer ng mga kakapatid. Kaya binigyan ako ng Panginoon ng online na intercessor. Kasi ang prayer talaga, araw-araw, mag-pray ka. Pag-pray ang pamilya, buong mundo, pag-pray. Hallelujah. Ang mga bansa, pinagpiprayan. Binibigay talaga ng Panginoon yung mga prayer. Mga hinihiling na natin sa Panginoon, ibibigay. Kasi si Lord ang nagbibigay sa atin. Hallelujah. Sinasagot ng Panginoon ang ating mga prayer. Hallelujah. Makikita natin yun sa Marcos 11:24. Nandun po yun yung mga prayer na matatanggap natin, sinasagot ng Panginoon. Tapos ay mayroon pa dito mensahe ng Panginoon, di pa tapos. Hallelujah. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Yan. Ang Espiritu ng Panginoon ang ating susundin. Huwag natin susundin ang pita ng laman. Kasi ang pita ng laman sa kaawayan. Hallelujah. Magkakasala lang tayo. Kasi ang kaaway ayaw ni Satanas na tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Kaya maging matatag tayo, huwag tayong magpadaig kasi hilahin tayo ng kaaway. Maging matatag tayo, lagi tayong manalangin. Para hindi tayo manghina, manlamig sa ating Panginoon. Para lalo tayo palakasin ng kanyang Espiritu. Kasi ang Espiritu ng Panginoon nasa atin na. Sa ating mga puso at isip. Hindi tayo pababayaan. Makikita niyo sa Galatia 5:16. Nandun yun. Basahin ninyo. At mayroon pa dito. At huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo. Yan, wag natin pipigilan ang Espiritu ng Panginoon. Nagkakaroon ng pighati. At kung ano pinagagawa sa atin ng Panginoon, sundin natin. Kung ano pinagawa ng Espiritu ng Panginoon, gawin natin. Kung tayo mangaral, mag-evangelist, gawin natin. Kasi ako ginawa ito sa akin ng Panginoon, Espiritu ng Panginoon, nangusap sa akin. Hindi ko nga akalain nga magsalita ako dito sa YouTube ito, nga 2025. Nasa Pampanga ako. Talagang, ewan ko bakit ako nadala doon sa YouTube na yon, nagsalita. Hindi ko akalain na nagsalita ako doon. Talagang ang gaan ng katawan ko at hindi ko man ito pinag-aralan, pero tuloy-tuloy ang aking sinasabi. Sa mga kananayan, kabataan, nagkabardin ako. Sa mga katatayan, nagkabardin din ako. Mahal ko sila lahat. Hallelujah. Nagkaroon ako bardin talaga sa kanya itong 2025. Sa mga nanay, kabataan, mga anak. Dahil iba na ngayon mga ugali ng mga kabataan. Pati mga tatay. Iba na mga pinagagawa, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, pati mga nanay. Makikita yon doon ang Espiritu Santo sa Episo chapter 4 verse 30. Mayroon pa mga kapatid. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ni numan, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Yan, makita sa Lucas chapter 9 verse 26. Pag kinaya pala natin ang Panginoon sa mga tao, hindi pala pwede. Hindi natin ikahiya. Ipangaral natin, lakas loob tayong ipangaral ang salita ng Diyos. Natin ang salita ng Diyos, ipakilala natin sa mga tao ang salita ng Diyos, huwag natin ikahiya.
at ang banal na Espiritu ng Panginoon ang mangungusap sa kanila at kasama natin ang mga angel ng Panginoon. Magkita yun sa Lucas 9 verse 26. Hallelujah. Kasi ang Espiritu ng Panginoon, pag inutusan tayo, wala tayong magagawa. Talagang gagawin natin. Tulad na nangyari sa akin dito sa YouTube. Hallelujah. Ito pa, meron pa mga kapatid. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa lupa at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Hallelujah! Napakasarap mga kapatid. Pagdating ng Panginoon, titipunin niya ang tunay na naglilingkod sa Kanya. Kahit yung mga namatay na Christian, na tunay na Christian, bubuhayan niya muli para makasama natin sa Kanyang kaharian. Hallelujah. Makasama natin hanggang wakas, magpakailanman. Magkikita yan sa unang Tesalonica, chapter 4, verse 16 hanggang 17. Napakaganda. Pagtunog ng trumpita, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga patay, ang mga namatay. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Tayo, pag tumanggap natin ng Panginoon, tayo ay makakasama niya. Mayroon pa dito, pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. At papahiran niya ang kanilang mga muluha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Nakita sa Pahayag, chapter 21, verse 1 hanggang 4. Napakabuti, sarap talaga. Pag dumating na pala ang Panginoon, tayo ay makakasama niya. Hindi na tayo magugutom, papahiran ang ating mga mata, hindi na tayo iyak, wala na tayong mga problema. Tayo ay masaya na, nagpupuri sa Panginoon doon sa Kanyang kaharian. Hallelujah, salamat talaga Panginoon. At ito ang pangwakas na ito. Makinig kayo, wika ni Jesus, darating na ako, lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumuha ang may ibig ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang bayad. Amen. Sana'y dumating ka na, Panginoon Jesus. Makita yan sa Pahayag, chapter 22, verse 12 hanggang 17 hanggang 20. Yan, napakasarap. Kailan kaya darating ang Panginoon? Hindi natin alam mga kapatid. Kaya wag na tayo magbingi-bingihan kasi malapit na darating ang Panginoon. Tayo kukunin niya at isasama tayo doon sa Kanyang kaharian. Hindi na tayo iiyak, papahiran ang ating mga luha. Tayo'y masarap ang ating kalalagyan pag tayo nanatili sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, pagsisihan na ninyo ang mga kasalanan ninyo dito sa lupa, magbagong buhay na kayo. Hallelujah. Nawa itong mensahe ng Panginoon na pinarating sa inyo, nawa tumimo ito sa inyong mga puso't isip. Hallelujah. Hindi ko kayo nakikita, mga kapatid. Alam kayo ng Panginoon. Kumakatop sa inyong Panginoon, sa inyong puso.
Ang Panginoon na sa labas ng inyong puso, kumakatok na. Buksan na ninyong puso ninyo, papasukin na ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Dahil nais ng Panginoon nga kayo'y lahat ay maligtas. Hallelujah. Pasalamatan natin ang Panginoon. Kaya andito ako sa YouTube, nagsasalita. Ginamit lang ako ng Panginoon dito dahil siya ang tunay kong leader sa YouTube na ito, sa buong mundo. Siya ang may kapangyarihan. Ginamit lang ako niya nga ipangaral ang mga salita mo, mga salita niya sa inyo. Hallelujah. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik, huwag na kayo magbingi-bingihan. Kumakatok na ang Panginoon sa puso ninyo, nasa labas. Ang Panginoon sa puso ninyo, buksan na niyo yung puso ninyo, tanggapin na ninyo ang Panginoon. Ito mga verses nga binasa ko sa inyo, ito pong mensahe ng Panginoon sa inyo. Magbukas kayo ng Biblia. Magbasa kayo, huwag kayo naging abala sa mga bagay dito sa mundo. Huwag kayo maging abala sa kayamanan. Huwag kayo maging abala sa trabaho. Unahin ninyo ang Panginoon para kayo lalo pagpalain. Hallelujah. Kayo nangungusap sa inyong Panginoon sa oras nito. Hallelujah. Dito na ako magwawakas. Hallelujah. Naputol bang kangina? Hallelujah. Pero sinundo ko ulit dito. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Kayo, Panginoon, maghari sa kanila, mga nakarinig, mga salita mo, sa mga tao, Panginoon. Hallelujah. Nawa tanggapin ka sa kanilang buhay. Salamat, Ama. Pinupuri ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.